Today ang ating pong topic ay about 666. Marami na pong nakarinig sa 666 pero iba-iba yung teorya nila. So, ngayon, ibis po natin sa Biblia. Unang-una ang Apocalypse, Revelation, pahayag, no, ay kadalasan mababasa natin dito ay symbolize or figure of speech, no, symbolize siya. Ngayon, ano nga ba yung 666? Mabasa po natin yan sa Apocalypse or Revelation chapter 13 verse 16. Ito dito na alamin natin to. Ititrace natin kung anong identity ng isang 666. Ganito po ang sinabi sa Biblia. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siya'y bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Sa makatuwid, yung 666 bilang ng isang tao, na yung tao na yon na may bilang na 666 ay sinimbolo sa isang hayop. Anong klaseng hayop siya sinimbolo? Ganito ang sinabi ng Biblia. Sa detalye niya, no? Ito ang detalye ng Biblia. Sinabi ng Biblia sa Pahayag 13:1. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. Itong buhanginan ng dagat, symbolic din yun. Figure of speech lang ito. At nakita ko ang isang hayop. Ito na yung tao na may numero na 666. No? Ito yung, dito siya sinimbolo, yung hayop. Anong klaseng hayop? Isang hayop na umahon sa dagat. Itong dagat, simbolo din ito Dito dagat na literal. Yung isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay. Yung palang tao na may number na 666 na sinimbolo sa hayop. Yung hayop pala yun na may 10 sungay at 7 ulo. Ganun po. Ganun ka, siya, doon siya sinimbolo. Yun ang klaseng hayop na yun. May 7 sungay, ay may 10 sungay, 7 ulo, at ang kanilang mga sungay ay may 10 diadema. At ang kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop ng aking nakita ay katulad ng isang leopardo. Sinimbolo siya sa katulad ng leopardo na may 10 ulo, may 10 sungay at 7 ulo. Pero katulad siya ng isang leopardo. Pero meron siyang 10 sungay at 7 ulo. At ang kanyang mga paa ay gaya ng uso. Na ang paa ng yung hayop na yun, gaya ng uso. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. Diba? Diyan po sinimbolo yung 666. Tao yan. Yung 666 bilang ng isang tao na sinimbolo sa hayop. Sinimbolo siya sa hayop. Anong klaseng hayop? Katulad sa leopardo. Na ang kanyang mga paa ay sa uso. Pero yung kanyang bibig gaya sa bibig ng leon na may 10 sungay at 7 ulo. Tapos may 10 diadema pa sa kanyang mga sungay. Diyan po sinimbolo ang 666. Tapos kung basahin mo ang to, nasa 3, basahin mo ang 3, at nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupa ay nanggilalas sa hayop. Ito palang hayop na to, meron din siyang kakayahan na may kakayahan din siyang gumamot or magpagaling ng isang may sakit na ikamamatay. Kasi yung dragon, ganito kasi,
at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at kanyang luklukan, dakilang kapamalaan. Dahil sa kapangyarihan ng dragon, si Satanas, kaya din nilang magpagaling na may sakit. No? At yung nakita nila na pinagaling nila yung may sakit na ikamamatay, nang gilalas yung mga tao doon sa hayop na may bilang na 666. Isang tao yun, na binigyan ng dakilang kapangyarihan at kapamalaan, kapangyarihan ni Satanas. No? At sila ay nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamalaan sa hayop. O yung kapangyarihan yung kapamalaan, authority ng dragon ay binigay doon sa hayop. At ang sisamba sa hayop na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sino ang makababa ka sa kanya, di ba? No? At ibinigyan siya ng isang bibig ng nagsasalita ng malaking bagay at ang mga kapusungan, at binigyan siya ng kapamalaan upang magpatuloy na 42 buwan. Ngayon, kung babasahin mo ang ang 8, at ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisamba sa kanya. Lahat ng nangananahan sa lupa nagsisamba sa kanya. Ha? Imagine, lahat ng nangananahan sa lupa nagsisamba sa kanya. Kung babasahin natin ang 8, at siya'y gumawa ng mga dakilang tanda, pat nakapagbababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Meron siyang, kaya niyang gumawa ng tanda, kaya niya magpaulan ng apoy mula sa langit. May kapangyarihan kung hayop na to, na may bilang na may bilang na 666, no? Ngayon, basahin natin 16, at ang lahat na maliliit at malalaki at mayayaman at mga duka at mga laya at mga alipin ay binigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay at noo. Alam nyo, hindi po yung physical na lagyan ng tatak sa noo at sa kamay na tinatawag lang microchip. Hindi po. Spiritual po yan. Parang ganito. Ang noo kasi, parang sinimbolo yan, ang noo symbolize yan sa isip. Sa madaling sabi, isip. Noo lang noo. Noo kasi isip yan. Isip yung noo. Yung kanang kamay sa paggawa yan. Pwede mo sa paggawa ng mabuti o sa paggawa ng masama. Siyempre, masama to. Kaya sa kanang kamay, kumbaga kapipis manggod sila. Kasi ang Diyos, di ba, nagtatak din sa noo at sa kamay, kanang kamay. Ngayon, ginaya din ni Satanas. Nagtatak din sila sa kanang kamay at noo. Kasi sila opposite sila sa mabuting gawa. No? Ibig sabihin, opposite sila sa mabuting gawa. Ibig sabihin, ang ginagawa nila puro masasama. Masasama ang isip. Tinatakan yung lahat na nanan sa lupa na may masamang isip, yun ang magsisamba sa dragon, sa hayop. Yung may masamang kanang kamay, may tatak na kanang kamay, na may masamang kanang kamay na sa pagpatay, sa pagnakaw, no? Yun ang tatak ng diablo. Yung masamang pag-iisip. Sa noo yun. Symbolize kasi ang noo. Yun namang kamay, Episo 4:28 sa Philippians chapter 4 verse 28. Yung magnanakaw, wag nang magnakaw pa. Ibig sabihin, kasi nakalagay din kasi yung magnanakaw, wag nang magnakaw pa, kundi magpagal at gumawa ng mabuti sa kanyang mga kamay. Ibig sabihin, yung kanang kamay, opposite sa masamang gawain. Kasi yung kamay ang gumagawa. No? Yung sa pagpatay, sa pag-rape, sa lahat ng mga masamang gawa, sa pagnanakaw, no? Sa noo at sa kanang kamay. Kasi si Satanas, opposite yan sa mabuting gawa. Sa kanila naman, sa masama. Yun. Lahat ng mga gumagawa ng kasamaan sa isip or sa paggawa sa kanang kamay ay nananahan sa lupa, lahat na nananahan sa lupa doon na may masamang pag-iisip at masamang kanang kamay, ay yun ang nagsisamba sa hayop.